guys, may share ako sa inyo. Mayroon tayo dito nga dinadiagnose na sasakyan. Unresponsive yung performance ng makina. So pagka ganyan guys, silipin na ninyo yung camshaft sensor at saka crankshaft sensor, baka madumi. So kagaya nito. So crankshaft sensor to, pakita ko sa inyo. Yan. So unstable yung performance ng makina at parang wala sa timing. So pagka madumi to, ang performance ng makina ay nag-iiba. So ngayon lilinisan natin to at tatanggalin natin din yung camshaft sensor para malinis. So yan, kung napapansin ninyo, unstable yung makina pagka madumi rin yung camshaft at saka crankshaft sensor. Katulad din to ng TPS at map sensor, mag-iiba yung performance. So sharing is caring lang guys. Tanggalin natin yung camshaft ulit. So ito guys, natanggal rin natin yung isa pang crankshaft sensor nya. Yung kanina pala ay rear crankshaft sensor yun. Ito front crankshaft sensor. So doon to nakakabit sa may reluctor banda, reluctor ring. Yung isa kanina na pinakita natin, doon yun nakakabit sa flywheel. So sa flywheel yun, ito sa reluctor ring. So yan, madumi na siya at basa ng langis. So lilinisan natin to. Nagkukos din to ng rough idle, nagkukos ng unstable performance at walang power yung makina. So ito muna yung tinanggal natin. Kasunod nito ay yung camshaft. So linisan na lang natin to guys at ikabit natin ulit. So yun. So ito guys, mayroon tayong share sa inyo. So this is Autoboyson. So mayroon tayong share about itong TPS sensor. So TPS sensor to guys ng Nissan. Itong sensor na to, TPS sensor. So original pa to guys, yan. Kaso ang problema nito guys ay pag uminit na siya, doon na siya nagmamalfunction, itong TPS na to. So ni-repair natin muna to. Okay naman siya, pero nung tumagal, pagka uminit na, nagluloko na siya. So yan yung problema niya, nagluloko pagka umiinit. So ito guys, kung sira to, hirap paanda rin. Tapos pangalawa, walang puwersa yung makina. So ito kasi nagko-control, nagsisend ng signal sa fuel system din niya at sa spark timing niya. So kita ninyo, anim yung pin out niya. So pagka ganito karami, including na yung fuel system, spark timing niya. So ito, pinalitan natin ng bago yun. So yun guys, sana nakatulong to sa inyo. Hirap paanda rin, palyado at walang puwersa. Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong nire-repair ngayon na map sensor. So ito yung connector niya, putol sa loob. So gagawin natin, idudugtong natin dito sa circuit niya. Ayan. So ito yung map sensor.
Luma to na sensor, pero may bago tayong backup ito. Susubukan natin muna itong repairin. Baka kakayanin na repair at magamit pa. Pero pag hindi na, ay hindi na natin ipipilit na gawin or ikabit. Mayroon tayong backup na isa. Ito, lalagay lang natin yan dyan. Yan, lalagay natin. So okay na siya. Pero ito, dahil may physical na ano tayo, baka kakayanin pa natin ito ma-repairin. So yun lang. So ito yung unit. So ayan na guys, naibalik na natin. Ayan, so nadugtong na natin yun, nalinis na rin natin. Yung ngayon papatuyuin muna natin yan. Ayan. So tinister na natin gamit tong multi-tester yung continuity ng solda natin. So okay naman yung continuity ng pagkasolda natin. So ngayon papatuyuin na lang natin to. Atin papatuyuin yan. So na-check na natin, okay naman, may continuity siya. So nilagyan natin ng gasket oil para masilyado, para walang dumi na papasok at hindi basta-basta mabasa. So ay, umandar na. So ito yung luma niya to. So ni-repair natin, okay siya, gagana siya. Kaso pag tumagal na, pag mainit na, lalabas na naman yung problema niya. So gumagana siya pag malamig, pero pagka mainit na, namamalya na siya. So ayan, indicator light, ay indicator light ang charging. Nagka-cut off naman siya, cut off tsaka on. Pagka umilaw, yan, cut off, yan, cut off, on na naman. So ito yung ginawa natin. Yan. At ito.
So, ito yung ano niya, luma. Talagay dito. Luma niya. So, malutong na yan, no? Biyak. So naka-hazard tayo. Naka all lights on tayo. So all lights on, hazard. Tapos naka aircon rin tayo. So monitor natin yung charging. So yan yung charging niya, 14. Yan yung charging. So naka aircon na tayo niyan. So subukan natin i-rev kung mayroong revolution. Pakinggan nyo lang guys yung makina dahil yung RPM nya sira yan, sira yung RPM na yan. So mataas yung RPM na yan, sira kasi yung RPM gauge. So babaan lang natin yan. So at least gumana na siya. Make